Tuya pong sunod na mga kakaulay para pag-ulayan ta mga kabombo ining manungod sa saindang preparasyon para sa Peña Francia Festival sa kaso kang vehicular accident digya sa indang nasasakupan and sa anti-illegal drug campaign dyan po sa saindang areas of concern. Kumusta daw yan mga kabombo? Sige, yaon na po sa linya mga kabombo, mga kaibahan tangon yan ang officer in charge mga kabombo kan Naga City Police Office Station 3, si Police Captain Sara San Buenaventura. Marahay na pagkaaga po, ma'am or Police Captain Sara. Welcome po sa samuyang program. Si Bombo Kierliado po ini from Bombo Radio Naga. Bati mo na kamo sa satuya pong mga parahinan nyog paraan tabay. Just maray naaga po sa Satuya Gabo. So salamat po sa pagkakataong ini na nagaywa po kita ning opportunity na ma-interview digdi, siguro magtaong update sa mga nangyayari po digdi sa area kang Police Station 3 and sarong paagi na po ini para matawan ta ning impormasyon sa to'y mga kahimanwa sa mga update ka mga cases na nangyayari po digdi sa satuyang lugar and sa satuing station po na nasasakupan. Po, yun. Ma'am, inutuntang pag-ulayan ngunyan, ining papaabuton na kapistahan kan Peña Francia do pirang aldaw pa man ang bibilangon. Pero sa lado kang kapulisan, ma'am, sa Satuya, gura no nakita po ka-preparar o ka-preparado rather. Digdi po sa papaabuton po na kapistahan. Ma'am Sara. So inot na inot po ang city government po kang Naga City nag-conduct po ning training which is the incident command system. So level 2. So ang sa indo pong lingkod kasaro po sa participants duman and sarong ano po ini preparation sa maabot na Peña Francia kasi enot na enot po tinatawan kita diyan ning mga idea kung ano ang dapat pong gibuhon lalo na kapag may mga dakulaning crowd. Igo kita mga planned events, ano ang mga dapat gibuhon, ano ang mga kaipuhan na lakdang ng mga preparasyon when it comes to security. Lalo na po digdi sa area ko dahil sa traslasyon, magiging busy po talaga ang sa kuyang station. And kaakibat po kayan ang syempre kung kadakol ang taho, inot na inot po ang iaano ta kayan is baka magdagdag na naman ang cases ta when it comes to theft sa mga nag-iirikit po. And pangalawa po yung trapiko. Kasi may mga area po kita na i-reroute dahil nga po may mga sasaraduho na mga dalan in preparation po digdi sa gigibuhuntang Peña Francia Festival po. Hindi maaraman ko ma'am peraman po ang i-deploy nindong mga kapulisan pag-abot ning traslasyon kasi digdi baga sa Peña Francia, sa San Francisco, dyan talaga ang lugar para sa traslasyon. Peraman mo mang i-deploy ta dyan ng mga kapulisan if ever ma'am. Sa ngunyan po, day pa po ako makataon ng exact figure, pero po ang Naga City Police Office po, igwa na po mga komitiba, mga task group, na kung saan po, yun na ni sa mga kairibahan po sa mga masurunod na coordinating meeting para sa pagpreparar ka maabot na Peña Francia Fiesta. And digdi, ma'am, maaramang ko lang, paano taman po sinisecure ang kasalbaduhan kan mga deboto? Kasi kan mga nakalihis, kung di ako napasala, if I recall it right, parang may mga nagtaragbang sa tulay, may mga araw kaya na insidente. Paano tamang sinisecure ang sa indang kasalbaduhan, Ma'am Sara? Okay po, so inot na inot po yung sinasabi mo na may nagtataragbang na mga deboto. So siguro po ang inot dyan is disiplina. Ipapaano to po sa indang disiplina kasi ang pagdideboto po kay puhan, bilang sarong deboto, disiplinado kita. So yan po ang inot na i-impose yung security kan sa to yung mga deboto. And pangalawa po, when it comes to sa traffic naman po, sigun sa nabanggit ko po sa bago na may mga reroute kita, ma-deployment po kita dyan ng mga police officer po na matabang po para day ganun mag-clogging ang satuyang or magkaroon ng rimalaso or problema para sa tuyang mga para biyahe or biyahero ta po digdingon niya na maabot na Peña Francia. Po talaga may disiplina. So may ginigibuman pong lakdang ang satuyang simbahan, yung pong pag-transfer po baga kang mga maaralsa. So yan po itatakil pa po yan sa maabot na coordinating meeting me with the simbahan po and other
agency po para pagurulayan kung ano pa po ang mga dapat giribuhon ta sa mga arugayan para maiwasan na yung arugayan na insidente. Tsaka mayo pong makulga ng mga kababayan ta na nagdidiboto talaga. Ito talaga nagdidiboto kasi yung iba minsan nagpapasaway na lalo na po kung nakairinom na. So, nagiging ano na, hyper na, energetic na. Minsan nalilingaw na ang pag ano kiina, ang pag-arang kiina, dahil man yan makukuha sa arog kadto, kundi dapat po sa pagpamigbi, as in pagiging sincere ta sa satuyang pagtubod kiina. Ini ma'am, saro na lang nakahaputan bago kita mag-arrive sa sunod tang pag-uulayan. Gura no ma'am kadakol, maaraman mi lang. Gura no ba ma'am kadakol ang mga nagiging kaso nin mga untowards incident kapag arog ka ini na may mga okasyon. Halimbawa last year or ka mga nakaaging taon, siya ka nga ano, harabunan, itong mga nabanggaan, vehicular accident, mga nadismayo, natig-rescue nindo, mga arog kayan. Gura no kadakol ma'am, sa indo ma'am na nare-respondihan or natatabangan or nagigibuhan ng paagi, ma'am Sara. Okay po. So, kan last year po, although first time ko po ni na maging station commander, but last year po ako ang naging head secretariat ng hindi po sa Peña Francia Fiesta, sa Plan Events ta. May mga area po talaga digdi sa lugar ta na medyo nagtaas yung kaso ng paghabon or theft, mga nadudukutan, lalo na po sa Station 1. And digdi man po sa area kang PS3 dahil digdi ang inot magkakaigwa ng dakul na taho dahil nga po sa traslasyon. So, kapag mo may mga reported kitang araw kayan, nagkakandak man po kita ng investigation. Tsaka may mga CCTV footage man po na available po sa mga area ta, especially po digdi baga sa kahabaan po kang Peña Francia Avenue. Kumpleto po ang CCTV footage digdi ni Cap Jackie Villafuerte. And siguro po sa tabang kang CCTV footage, dawa pa paano po yung mga garog kaning insidente, kung data man dahil sa kadakulan pong tao, makakatabang ang mga CCTV footage camera pong ini para ma-identify ta po sinda. Vehicular accident. Nako, dawa sa inyata parang problema ini. Pero digdi sa lado ta ma'am, sa vehicular accident, kumusta po digdi sa satuyang nasasakupan ang vehicular accident? Halangkaw po ba mo man average ngunyan or kang mga nakalihis na bulan or taon, ma'am Sara? Actually po, digdi sa area ko, ini po ang dakol talagang mga vehicular accident. Kung sain po, kans nakaagila nga ni pong simana, igwa po kitang biktima na nagadan, nang dahil din po sa self-accident, dahil po nag-slide siya. Inot na inot po baga ang panahon mo niya, dahil September na, tag-uran na. Damor po na medyo madulas ang kalsada, damor na prone ang satuyang mga drivers, mga biyahero, na madisgrasya. Kaya nga ni po baga, igwa na niya tigpapatupad ang city government po kang Naga, yung speed limit. So kung ito po may implement, dakulang bagay po ito para maiwasan ang arog kaning mga rimalaso po or pagkawara kang buhay na kung saan po makamundo po bagang barita ang arog kayat. Alagad, dahil nga po sa panahon, madulas talaga ang kalsada, tapos kapag paspason pa, dahil talaga yan maiwasan. Kaya ang ano na lang po dyan, sarong may advice sa is mag-ingat kasi inot na inot po, ang buhay ta sa rusa na, diba? May mga pamilya pa kitang ulian. Ano lang, ang samuya lang po, pag kita nagda-drive, i-consider tayo yung mga inot na inot yung kalsada dahil madulas. Pangalawa po, mag-ingat kasi sabi nga ni Kayan, ang aksidente, ano yan eh, daytay talaga yan, inaasahan. Pero kung kita po maingat, siguro daw pa paano, makakaiwas po kita. Yun. And di, ma'am Sara, may bag-o ba kitang panundunan na ipinapautob tanganing maasigurar ini pong kasalbaduhan kan mga motorista o driver orog na duman sa mga liblib o mga madidiklom na lugar, ma'am Sara? So actually po digdi sa area kang PS3 ang dakol po talagang insidente ini po bagang traffic light. Diyan po sa may yan po sa may inutan kang Peña Francia. So diyan po may mga dakol na insidente. So aside from that is Barangay San Felipe po dahil medyo nga ni Tara minsan karaskason po talaga ang mga motor diyan. Then and kadalasan pa po dakol na insidente diyan bandang madaling araw. And base po sa datos ang kadaklan po na nagiging
nai-involve po digdi sa mga vehicular incident digdi sa area may bakong halos dayman po taga-Naga. So dahil nga po ini yung area may agihan talaga ini, di ba? Kasi from Kanakman, yes, ng mga deboto ta, agihan po talaga ang Peña Francia. Kaya base po sa datos mi, bakulang taga-Naga ang ano, halos po yung iba po is taga-ibang lugar man talaga. Paano ta Ma'am Sara tigtutugunan ang mga untowards incident? In kaso mangyari po ini, halimbawa madaling araw o matangao ng maray, panahon na ning kinararumi ang turog. Paano tayan Ma'am dinideal ang mga araw kaya na sitwasyon, Ma'am Sara? Dinadakulan ko po ang deployment lalo na pag arog kaya ng mga oras. Dakol po kita mga beat patrollers pagkabanggi dahil nga po yan ang ano ang according sa tuyang crime clock. Yan po ang mga oras na kung saan dakol kita mga insidente kaya nagdagdag po kita ning sa beat area patrollers lalo na po para sabi mo nga Subago kung may mga liblib na area, nadudumanan po yan. Kasi aside from ano po, meron kitang 911, di ba? Madali lang makaresponde because of 911. And yung mga patrollers na po, may mga kanya-kanya po yan na beat area. Na kung halimbawa sa area ninda may nangyaring araw gani, makakaresponde po agad sinda. And pangadua po, ang sa kong pasasalamat sa satuyang mga force multiplier, ang mga barangay BPATs natin, yung mga BPATs natin na kung saan po, minomobilize na po yan. Kada banggi, sa tuyong mga patrollers po sa mobile, iniibanan ta po sinda na magpatrolya sa satuyang lugar para po, parte po ini kang crime prevention ta po. Ano masasabi nindo duman sa plano niya na ipautob itong speed limit ordinance? Ano ang sa indong masasabi duman, Ma'am Sara? Iyo po, so ang pinaka-concrete example nga po, yung tig-istorya ko sa Indo Subago, yung nangyaring ng vehicular accident kung saan may nagadaan na sarong tao na 33 anyos, taga Kanakman, nagbabiyahe siya dito po sa area ta, dahil nga sa sobrang bilis, kaskason talaga po, nahiling mi sa CCTV footage, nag-slide siya dahil mauranon, and tuminama siya sa sarong sasakyan, and sa nagsunod pang sasakyan, tuminama po siya, kaya talaga yun ang naging dahilan po kang pagkabawi kan sa iyang buhay. So siguro po, lalo na sa mga taga-Naga, nagiging ano na yan, dawa pa paano po, nagiging aware na ang mga Nagenyo. Alagad sabi ko nga ni po, paano sa mga taga-Naga, araw ka pong naging biktima ta, bako po siyang taga-Naga. Pero sana, siguro sa part po ni PNP, yung samuyang information dissemination, paglalawakon mi pa po, para dahil na mautro ang araw kaning nangyaring insidente po. Digdi Ma'am sa ano, sa lado pa kang mga driver ta. Doon naman sa mga pasaway na driver. ano ang sa tuyong mga ginigibong ano mga intervention, mga disciplinary measures para sa inda, Ma'am Sara? So siguro po inot na inot igwa man po kitang mga kung may violation po ang satuyang ano ang biyahero or driver, tinitikitan taman po yan. Then siguro po, continuous na pag-remind sa inda kang speed limit. Kasi ngun ito po bagang inot na tigluwas yan, manlain-lain ang reaksyon kan sa tuyang mga kababayan. Pero sa muya po sa part ng kang PNP, dakulang tabang po ito siguro para maiwasan yung mga vehicular accident po digdi sa area ta. Kadalasan nga ni po ang mga involved dyan, mga motor. Dahil minsan dawa naka-helmet na dahil sa iba araw nga ni po kayan, iba't ibang factor, inot yung panahon tangon yan, kalsada madulas, saro po yan sa nagiging reason. Yung iba naman nagmamadali minsan dahil malilate sa trabaho. Di ba? So, minsan po dito sinda masisi, kaya lang alagad kay po nindang magsunod sa batas. And continuous man po ang pagibutan ng mga uplansita na kung saan po sa mga strategic na lokasyon, nagkakandak po kita ning uplansita para mag-remind, giraray po sa satuyang mga kaymanwa, yung satuyang disiplina sa kalsada, and syempre po, saro po ning paagi para siguro i-remind ta sinda na kaipuhan, magsunod sinda kung ano yung nasa batas po. Ini Ma'am, mabalik lang ako ning dikit duman sa sa preparasyon ta sa ano sa Peña Francia. Kumusta pala Ma'am ining ano ipapautob or pagpapautob nin liquor ban sa satuya pong nasasakupan na lugar, Ma'am?
So, ini pong liquor ban, talagang, ano yan, ikay po talaga siyang i-implement dahil inot na inot po nga yung disiplina dahil di may iwasan, nakadakol pong mga burat baga. So, igo po man kita dyan mga kalakdangan, inot kapag sa tuyang na po na ini nag-iinom, naarog kayan. So, ang pagsaway po siguro kasi may mga pulis makitang available dyan na nagjo-join po sa parada, sa prosesyon. So, may masita po dyan. And aram ko man po na iyan talaga nagiging problema kasi kapag ang sarap po bagang tao nasa impluwensya kang arak, medyo nagiging sa sadiri, pero minsan day kontrolado ang sadiri. So kapag ini nag-iba pa sa sa prosesyon, medyo nagiging nagiging kulog pa yuta minsan. Opo. Kaya po, yan. So kaya po kay Puanta siguro pong implement talaga ining liquor ban. Dakulang tabang kapag siguro ini yung arog kaniyo na mga deboto na day nakainom, yan po ang disiplina sa inda para ma-maintain po yan hanggang matapos ang okasyon taning kaning kapiestahan ta po. Ni ma'am, digdi kita sa lastang topic, magayon din ining pag-ulayan. Maibali ko na din po about sa droga. Sa kaso ng illegal na droga, ma'am, sa tuya. Sa tuyang nasasakupan. Kumusta man, ma'am, ang mga illegal drugs o mga nagagamit ng illegal drugs hindi po sa tuyang lugar o yung kaso kan mga nagagamit ng illegal na droga sa tuyang area. Halangkaw ba, ma'am? Hababa? O kumusta po, ma'am Sara? Actually po, padagos man ang satuyang pagkandak ni mga bypass operation, digdi sa area ta. And, ano man po yan, every month, igwa talaga kitang binabypass. So, may mga area po kami digding minomonitor. And, padagos po ang samuyang anti-illegal drug campaign po. Ini maaraman ko lang, ma'am, dyan ba, ma'am, sa nasasakupan nindo, drug cleared na ba ang mga lugar dyan? O igwa pa man ba kung drug cleared, ma'am Sara? Digdi po sa area ta, may mga mangilan-gilan pa pong barangay na dai drug cleared. So, pero po, padagos ang sa tuyang pakikipag-coordinate para di sa mga PWODs ta, para kahit paano po ma-monitor ta kung ini talaga mga PWODs ta is medyo nagbabago na. So, continuous po ang sa tuyang coordination with the barangay chairman. And may mga po kita activity na ginigibo, like for example po, anti-illegal drug campaign tayo, mga lectures, tapos pagtaong mga giya sa mga hobbiness, about the sa illegal drugs na iniyo, para day na po sinda, maging biktima pa ka iniyo. Na bulan or siguro taon, nagkaigwa po ba kamo nin mga high impact operations? Hindi po sa mga illegal drugs na ini. Nakadakop ba kamo ning nagagamit ning illegal na droga na halangkawon ang kantidad? Ma'am Sara. Yes po. So, ito po, ining mga darakulang nasa samsamta, ini po dahil sa tabang man po ka mga kansatuyang CPDU. Combination po yan kang Police Station 3 and kang CPDU ta na sinda po talaga itong aside sa muya, sila po ang may saruman na monitoring di sa area ta po. Sa bypass operation, ano pa po ang sa indong mga programa na ang objeto ay para mailikay ang mga residente sa illegal na droga, Ma'am Sara? So meron pong ngunyan po ang pagkakaaram ko sa ang local government po kang Naga. Padagos po ang ang gusto nga ni po ni Mayor na talagang niyan tutukan yan. And ang samuya po bagang acting city director is hali po sa PIDEG, kaya talagang ang samuyang illegal drug campaign talagang yaon po. So igwa po kitang sa Cleo na ginigibo twice a month na kung saan po nagkakanda kita ni mga bypass operation po ang mga drug personalities na po. Ini ma'am, second to the last na lang na hapot. Ano po ang sa indong mga, siguro mga aktibidad man para dagusan talagang mailikay, partikular na ang mga hobbiness nga to, digi sa Naga, sa illegal na drogang ini, Ma'am Sara? So sa ngunyan po, dahil nga po continuous ang sa kuyang pag-coordinate sa mga barangay chairman digi sa area ta, saro po yan sa napag-urulayan mi,
kung anong mga aktibidades na pwede tang i-collaborate with the barangay para aside from po duman sa mga lectures, seminars and ano, siguro aside dun sa mga identified tang drug personality, ini po inagad mi talaga ang tabang kang barangay na closely monitoring po kita digi sa mga personaheng ini para day na magbalik pa sa saindang ginigibo niyo po. So, kaya po monitoring po talaga, continuous monitoring kita sa inda. And ini ma'am, bago kita magtapos sa tuyang interview, ano na lang po ang maiwawalat ang mensahe sa tuya pong mga residente in connection po digdi sa mga napag-ulayan ta, sa mga kasiributan, para makalikay sa mga araw kaning mga untowards incident, sa illegal na droga, and sa mga sa vehicular accident. Ano ma'am ang sa tuyang maipapangapudan sa mga kahimanwa ta po digdi sa Naga, ma'am? So, siguro po ngayon na maabot na Peña Francia Fiesta, kita po mamibi talaga and as devotee po talaga ni Ina, day na po magsabay yung mga ano ko tanan, yung mga may maitom na plano digdiyo ta respeton taman po ko tanan ining ano ta pagdebosyon kina. And dahil nga po iniyo solemn na okasyon kang mga Bicolano, Bicolana, data na po sana siguro ano dagdagan yung mga aruganing problema. So sa mga magiging bisita ta po, gigibon mi po ang gabos para maprotektahan kamo sa mga paraikit. So madagdag kita ni mga personnel po diyan. And siguro po ano din, disiplina din sa Indo. Kung siyempre po kapag may opportunity, day man po yan maano ang satuyang mga ano. Kaya ingat-ingat pa rin po kita. Maging aware po kita sa satuyang saliri, yung pag ano ta nga mga gamit ta, kay puan po ipasiguro to pirmi kasi data man po masabi ang rimalaso, so maging ano na po kita ano kita sa sadiri ta para dahil na kita maging biktima kang mga arog kaini. Pangadua po sa yung mga biyahero, especially po ini mga nag-aagi digdi sa area ta, i-observe ta po siguro yung speed limit and disiplina sa kalsada para dahil na magkaigwang arog kaning mga insidente pa yung mga vehicular accident po. Makamundo man alagad nangyayari po talaga dahil sa inot na inot, kulang sa disiplina, medyo kaskason. Igo po kita mga pinapautog na speed limit digdi sa satuyang city. Sana po dawa ba ko kamong lihitin mong taganaga, saro lang kamong passer. Magsunod po kita kung ano yung kung ano yung pinapatupad po digdi sa ano sa Naga City para po maiwasan ng arog kaning mga insidente.